Maingat na sinusuyod ng puwersa ng gobyerno ang mga gusali sa Marawi City na dating pinagkutaan ng Maute ISIS. Nagiiwan daw kasi ng mga patibong at pampasabog ang mga terorista. Live mula sa Iligan City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, isa nga yan sa mga rason o mga bagay kung bakit natatagalan o nahihirapan ang tropa ng gobyerno sa kanilang ongoing pa rin na ginagawang combat clearing operation. Dahil bukod doon na talagang nakikipagbakbakan sila, sinasabay din nila yung pag-clear sa bawat bahay na kanilang pinapasok dahil nga doon sa mga IED na mga nakatanim sa bawat gusali na kanilang pinapasok. Kuha ang video ito nitong Biyernes sa loob ng conflict zone sa Marawi City. Nagkakasunoon ng clearing operations ang tropa ng gobyerno sa isang gusali na dating pinagkukutaan ng Maute ISIS. Madilim ang lugar pero nakita raw ng tropa ang nakausling wire mula sa isang sulok ng gusali. Pag nalobat yung cellphone nila at pag hinila tong string na to or tong bag na to dahil akalain na may laman tong bag. So, possible na isa rin siyang type of switch. Agad nilang inalis ang pampasabog saka dinispose. These are very dangerous, whether from any ordnance na naiwan doon or nilay nila, whether military grade or improvised, ay nakakapatay. Sabi ng Joint Task Force Marawi, karaniwang sanhi ng pagkamatay o pagkasugat ng mga tropa ng gobyerno ay dahil sa mga IED na marami pa rin daw sa ngayon. Sa katunayan, nasa 600 istruktura pa raw na nasa loob ng main battle area ang kailangan pang i-clear ng mga tropa. They are also using gasoline, they're using LPGs, and other indigenous na nakikita nila doon sa lugar. Actually, kasama pati mga pako nga . Sa kabila ng peligro, mataas pa rin ang moral ng mga sundalo. Kwento ni Corporal Roderick Landong at Corporal Rogen Cruz, hindi na bago sa kanila ang pakikipagbakbakan sa mga terorista. Lalo pat dati na rin silang sumabag sa Zamboanga Siege noong 2013. Pero para sa dalawang ranger na ito na parehong nasugatan sa bakbakan, iba ang hirap na kinakaharap nila ngayon sa Marawi. Zamboanga, ma'am, bali, medyo maliit lang. Ilang barangay lang. Dito alos lahat, ma'am, yung buong bayan. Dito, ma'am, ang nagpapahirap sa amin dito, ma'am, yung malalaking mga bahay, tapos may mga underground, ma'am. Mas mahirap silang kalaban dito, ma'am, kasi mas kubisado nila yung lugar, ma'am. Para makaabante, kailangan daw nilang butasin ang mga bahay na matitibay ang pagkakagawa. At dahil nasa depensa ang kalabang Maute ISIS, nag-aabang lang daw ang mga ito sa kanilang mga galaw. Sa ika-65 araw ng bakbakan sa sentro ng Marawi, tuloy-tuloy pa rin ang alingaw-ngaw ng kaliwat kanang putok at mga pagsabog. Mas maigting ang opensiba ng militar kontra terorista dahil 3 barangay na lang daw ang hawak nila. Makikita naman sa drone video ng kasama natin si Rafi Tima ang lawak ng pinsalang dulot ng lampas 2 buwang bakbakan. Sa gitna ng bakbakan, sumuko kanina sa mga otoridad ang puganting si Naim Lao. Sumuko raw siya dahil sa umano'y shoot-to-kill order ng lumpatan pulis sa mga pugante. Isa siya sa 68 inmate ng Marawi City Jail na pumuga kasabay ng pag-atake ng Maute noong Mayo. Kwento ni Lao, may mga nakumbinsi raw ang Maute na kapwa niya pugante na sumama sa mga terorista. Pero hindi po kami sumama sa kanila. Natakot kasi kami. Baka mamatay kami sa pag-ipagigira nila. May lampas 40 pugante pa ang pinakahanap. Kaya maigting ngayon ang operasyon ng pulisya sa mga kalapit na bayan ng Marawi. Dahil wala pang pasilidad, sa Iligan City Jail muna ikukulong ang iba pang susuko. Lahat naman ng jail natin ay congested. Temporary custody yung ginagawa namin. Kasi as of na wala kaming babalikan sa Marawi City Jail na jail doon kasi nasira na. Bumisita naman sa isang congested evacuation center kanina si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza. Sinamantala naman ito ng mga bakwit para ipaabot sa kalihim ang kanilang mga hinaing. Bigyan na lang kami ng cash kasi tinanong kami anong kailangan namin. Sabi namin, cash, ma'am, gusto ko namin kumain ng masarap kasi we are fasting. So we need na masarap na pagkain talagang kinakain namin. Parang ini-evaluate natin paano na naman natin itataas yung level of assistance. At paminsan, dati kasi ang unang reaction in relief, yung pagkain . Ngayon, narinig mo sa kanila, parang okay na sila dyan, wag na muna yung asikasuhin. Yung long term ang kanila,
Apela naman ni Dureza sa mga bakwit, huwag munang bumalik sa Marawi dahil delikado pa roon. Samantala, nagsikip naman ang traffic kanina sa bahagi ng Macapagal National Highway dahil sa pagbubukas ng isang mall. Marami ang maagang pumila para makapasok sa loob. Gwadyado naman ito ng mga pulis na may dala pang bomb squad. Jessica, yung mga Scout Ranger na ating nakapanayam kanina, no, right after our interview, talagang pumasok na sila muli. Kaya nandun na ulit sila ngayon sa main battle area. Kabilang sila sa mahigit 300 na mga nasugatang sundalo na after, discharge from the hospital, direkta na bumalik agad doon sa main battle area. Wala na agad ulit, wala nang binibigay na time frame ang militar dito kung hanggang kailan nga nila ito matatapos. Pero pinapaspasan naman daw nila ito. At of course, syempre, inaalala daw, syempre ang kaligtasan ng mga tropa doon. Pero ayaw na nila magbigay ngayon kung hanggang kailan talaga matatapos ito. Pero gaya nga rin ng mga bakwit na halos araw-araw din natin nakakasalamuha, sila man ay gusto na rin daw matapos ang kaguluhan sa Marawi. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Marisol Abduraman.